Itong mga pangunahing kalsada at tulay sa kabuuan ng ating bansa, prioridad ng Department of Public Works and Highways ngayong taon, at yung balasahan sa loob ng ahensya ay isasagawa. Meron din tayong update mga kabombo. Ito pa lang si Secretary Dizon testigo daw dyan sa isang malaking kaso sa Sandigan Bayan. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niyan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng ahensya ngayong taong 2026 ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway, ang pinakamahabang highway sa bansa na nagdurugtong sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Ayon kay Dizon, mahalagang mahibalik sa maayos na kondisyon ang kalsada upang matugunan ang lumalalang problema sa mga daan at tulay sa buong bansa. Dagdag pa ng kalihim na tinatayang aabot sa 16 billion ang ilalaan ng ahensya para sa pagsasaayos na naturang kalsada sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Talagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan napupunta ang pera ng DPWH. Na dapat ito talaga ang inuuna. So ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. And there is no highway, there is no road more important than the Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway mula Aparian hanggang Mindanao. Ang Maharlika Highway. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa mga kababayan natin. Hinimok din ni Dizon ang publiko na idulog sa kanilang tanggapan kung may mga hindi pa tapos o di kaya sirang kalsada sa kanilang mga lugar upang agad nila itong matugunan. Kasabay nito, kinumpirma rin ng kalihim na magkakaroon ng malawakang balasahan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways bilang bahagi ng reforma sa ahensya. Apektado rito ang mga regional directors, assistant regional directors at district engineers. Ilan sa mga opisyal ang sinibak na sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y manamalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, 8 ng opisyal ang tinanggal, kabilang ang 4 na regional director, 2 assistant regional director at 2 district engineer. Meron din 3 district engineer na hindi umano pumasa sa qualification standards ng Civil Service Commission. Makikita nyo sa ating mga screen mga kabombo at ka-Star Nation ang mga pangalan ng kabuang mga sinibak sa pwesto dito nga sa Department of Public Works and Highways. Dagdag pa ng kalihim, ilalabas sa mga susunod na araw o linggo ang mas mahigpit na merit requirements at qualification standards para sa lahat ng opisyal ng ahensya. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. We are officially relieving today for various reasons, specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department, and officially we are relieving 4 regional directors. Relief ito, so they are relief effective when I sign the ano. Samantala, kinumpirma rin ni Dizon na siya ay titestigo sa Sandigan Bayan sa Enero 20 ng kasalukuyang taon kaugnay ng kaso ni dating Kongresista Zaldico na iniuugnay sa mga umano'y irregularidad sa flood control project sa Oriental, Mindoro. Mula sa lungsod ng Maynila. Yes, Bombo, Denny. Ano yung magiging takbo ng magiging testimonya nitong si Secretary Dizon? May pahiwatig na ba siya? Knowing na hindi pa siya kabahagi ng Department of Public Works and Highways during that time na iproseso yung mga proyekto na tinutukoy diyan connected kay Zaldico, Bombo Isa. Sa ngayon, Bombo, Dennis, katulad nga ng sinabi ni Secretary Vince Dizon kanina, ilalabas niya naman din talaga yung
magiging testimonya nga niya doon sa pag-testigo niya doon sa Sandigan Bayan. At sabi niya rin sa atin kanina, no, habang nagpupulong balitaan, i-expect na nga rin din talaga natin dahil nga matatandaan, Bombo Denny, si Secretary Vince Dizon din talaga yung unang nagrekomenda nitong kaso ni dating Kongresista Zaldico sa ombudsman pa lamang with regards nga doon sa anomalous flood control projects sa Oriental Mindoro. So yun yung ating antabayanam, no, sa January 20 sa pagharap niya nga dito sa Sandigan Bayan. At sabi niya naman, no, willing din naman talaga siya na makipagpanayam, no, lalo na sa media after niyang magtestigo, no, doon sa Sandigan Bayan, Bombo Dennis. Okay, aside from Secretary Dizon, ilan pang mga opisyal from his department ang inaasahan din na magbibigay ng testimonya, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pa siyang tiyak, no, na sinabing pangalan nga na titestigo dito sa magaganap na hearing nga dito sa Sandigan Bayan sa January 20. Pero isa lang nga ang tiyak na handa siyang humarap nga dito, no, kasi nga dahil siya ang kasalukuyang DPWH chief din, no, at isa nga rin siya dito sa nagpasa sa Sandigan Bayan ng recommendation with regards sa anomalous flood control project. So antabayanan natin, no, kung sino pa ba yung mga matataas na opisyal ng DPWH ang titestigo dito sa hearing nga na mangyayari sa Sandigan Bayan sa January 20, Bombo Denny. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.